Hi! Hello, hi! Mabuhay! Kaway-kaway naman ating mga kasama sa Kalambag. Ayan. So, I will apologize muna sa aking boses kasi nga na-pause ako kasi nga inuubo at sinisipon din ako kasi yung weather dito sa'min sa Kidapawan is, um, 'pag morning umiinit at saka 'pag hapon ay grabe ang lakas talaga ng ulan, hanggang gabi talaga siya. So, hindi talaga maiiwasang magkasakit sa mga panahon ngayon. Pero naman ay nakakaya pa din naman kahit na may sakit kasi nga, palagi pa ring umiinom ng mga vitamins at mga medications for mga sakit natin. So ayan, kamustahin muna natin ang ating mga kasama ngayon sa ating kalambag. Kaway-kaway naman po tayo diyan. Ayan, ang ganda-ganda talaga ng ating mga kasama ngayon. Pero si Ate Daisy, hihintayin muna natin. Kasi parang may technical difficulties kasi si Ate Daisy kasi nga umuulan din sa kanila. So, unahin muna natin si Ate Anika kasi ngayon ko lang siya nakasama sa live and I'm so mesmerized, hindi, mesmerized talaga sa kanyang beauty. Ang ganda naman ni Ate Anika. Hello, Ate Anika, kamusta ka po? Hello po, Ate Alexa. Mukhang pareho po tayong nagkakasakit. Actually, last week di po ako nakasama sa episode kasi nagkasakit din ako. Buti ngayon medyo umokay naman na po. Tapos, ayun, excited din po kitang makasama first episode natin together at very exciting ang mapag-uusapan natin ngayon. Ayan, thank you so much Ate Anika. Talaga namang ang ganda-ganda mo. Ang ganda talaga ng beauty mo 'te, I love it. Crush na kita. Pero ate, at least, kung ngayon lang tayo nagkasama, parang may mga overview ka na sa mga attitudes ko kasi nga ang ingay-ingay ko talaga dito sa ating live kasi ganyan talaga yarn. Hindi talaga ako maghihilom diyan. Ang hilom is Bisaya kasi yung hilom, ang meaning ng hilom is, quiet, quiet, ayan. 'Di talaga ako quiet ate kasi ganito talaga yung personality ko. Kaya let's move on to the next person, hindi. Let's move on naman kay Lian. Hi Lian, I miss you so much. Kamusta ka Hi, Ate po? Louise. Kakatapos galing sa Ubot Sipon kasi ulan ng ulan dito and yun nga. Yung weather is, paiba-iba siya. So, parang, ano, advice ko, take vitamins sa inyo ni Anika. Kasi yun din yung nakatulong sa Ubot Sipon. And so far, okay naman. Medyo ano lang talaga boses ko. Maano lang siya, raspy. Kasi yun lang, Ate Alexa. Thank you so much, Lian. Parehas talaga tayo, Lian, nagkakasakit talaga kasi ang panahon talaga hindi talaga maiiwasang magkasakit, eh. Kaya ganito din yung boses ko. Sorry po. Pero let's move on. Cleo, kamusta ka na? Palagi kasi kaming magkasama ni Cleo sa school kasi busy na din kami sa preparation sa aming Teachers Month celebration. Ayan, Cleo, kamusta ka na? So, thank you, Ate Alexa. Okay lang naman po ako. Sadyang ano po kasi, kahapon is intramurals po namin and very exhausting po talaga. Exhausting. Like, ano po, sali din po kasi ako sa intramurals at syempre sa sobrang pagod, nagka-muscle ache din ako. Muscle ache. So, yun po. Thank you so much and mga ate, keep safe and dry po talaga. So, take care and always drink vitamins po. Ayan, thank you for that very wonderful reminder, Cleo. Nakikita ko kasi sa mga socials ni Cleo na nag-join siya sa tryouts kahapon sa school namin. Badminton yung sport niya. Tama ba ako, Cleo? Badminton ba? Ayan, badminton yung school. Badminton yung sport ni Cleo. Sorry. Nalilito na talaga. Sige, let's move on naman sa ating next na very, very pretty talaga yan. Hello, Ate Daisy. Kamusta ka naman, Ate Daisy? I miss you po. Hi, hello, ang good afternoon sa ating lahat. Medyo pala kasi ulan dito sa school. And kakatapos lang ng ROTC namin. And so far, so good po. Yun lang.
Thank you so much, Ate Daisy. Si Ate Rhea naman, parang matagal-tagal pagsama Ate Rhea, no? Parang last nating bond is yung tayo pa din yung nasa SSLG Federation, 'di ba ate? I miss you po. Kamusta ka na Yes, po? that's right. So, sa mga hindi nakakaalam, si Alexa is one of the members of SSLG Federation ng Kidapawan when I was in high school pa. So, we're in the same page. We're SSLG president, so that's why we have known each other for a while na through that kind of activity. So, anyways, so ayan, sabi ni Alexa, every hapon, kung morning to tanghali, talagang napakatirik ng araw dito sa Kidapawan. Pero when it comes to yung talagang hapon or 4 p.m. ganun, yung ulan talaga hindi napipigilan. So talagang buhos kung buhos yung ulan dito, yung parang hindi ka napapauwi ganon. Kung hindi ka pa nakakauwi, parang gagabihin ka sa school. Yan yung parang dito, yung everyday routine sa mga estudyante. Kaya that's why may mga days na naso-suspend yung school, yung classes, and it's a hassle for us students and teachers din para maghabol ng mga lessons. So for me naman, kayon, I'm very okay. Unlike sa mga sige, sino nga yun? Si Alexa at saka si Anika ba yung nagkakasakit? Hindi pa naman ako nagkakasakit. Hindi pa, parang inaabangan ko kasi diyan din ako diyan din yung patutunguhan ko kasi very rampant yung kapag pangit yung panahon, di ba? And it is good to see na yung mga nakakasama natin ngayon is all girls. Di ba? May first time pa ata na all girls. Magagandang dilag. And I hope sana walang mga technical difficulties ngayon, unlike nung mga previous live sessions natin. And ayan, good luck and we should have fun. We should. Alright, thank you so much, Ate Rhea. Talaga namang we should have fun and we should have fun and just enjoy our small chikahan ngayon for 1 hour kasi we have this time na para maka-catch up and talk about the things na parang and talk about our topic pala and talk about our topic for this day. Ayan. So ako naman personally, okay naman ako. Wala naman akong mga eme sa life. Hindi. Wala naman akong mga extreme na mga ah, mga kinakabisihan din. It's just that medyo busy lang talaga sa aming mga orgs, especially sa SSLG kasi nga we're ongoing with our preparation sa Teachers Month celebration. Pero kinakaya din naman kasi it's a whole month celebration kaya hindi din masyadong hassle kasi nga medyo madami-dami din kami sa aming org. 'Di ba Cleo, parang 40 plus ata tayo, no? Ayan. So, hindi talaga masyadong busy, sadyang busy lang talaga sa academics pero kinakaya din naman obviously. Kinakaya pa talaga 'yan. So, ibibigay ko na yung floor kay Cleo para makapag-start na tayo. Go na, Cleo! Maraming thank you at Alexa. So, ngayon ay tutungo na po tayo sa unang tanong natin. Ano ang kahulugan ng temang Act Now for a Peaceful World para sa iyo bilang kabataan? Sige, ikaw Ate Anika. Ano po ang kahulugan ng temang Act Now for a Peaceful World para sa iyo bilang kabataan? Hello po. Thank you sa tanong, Ate Cleo. So for me, as a young person, the team Act Now for a Peaceful World means na peace is not something we should only hope for or wait around. It's something na we should actively create through our everyday actions. Kasi in a world na punong-puno ng problems, uncertainty, sometimes turbulence, we are reminded na peace begins with individuals making conscious choices. So, nasa atin din naman yun. Lahat naman ng gusto natin, pinaghihirapan natin if we really, really want it. So, isa na dun yung peace na bilang kabataan, I think I should be a conscious advocate
for this. So for the youth, ang team na to ay siguro call para maging mas responsible sa mga words natin, mga actions, maging mindful, maging demure. Tayong mga girls, natural naman lang sa atin yan na lagi tayong nag-iisip bago natin sasabihin ang mga nais na iparating. Tapos, we can also reject violence, mga discrimination, hate, lahat ng mga negative emotions na umiiral sa environment natin. Hindi lang sa school. Pwede natin itong i-practice sa bahay. It can start at home. The people that you surround yourself with, ikaw na yung maging good influence para mas lalong umiral yung peace. And slowly, we can work our way towards a greater culture na pinaiiralan ng certain peace na yun. Yun lang po. Thank you, Ate Anika. Very thoughtful talaga yung sinabi ni Ate Anika, lalo na yung quote niya na peace begins with individuals. So, totoo talaga na dapat binavalue natin yung peace. Hindi lang natin siya i-ignore dahil very important ito sa life natin. So, ikaw, Ate Daisy, para po sa'yo, ano ang kahulugan ng temang Act Now for a Peaceful World? So, hello. Marinig ba ako? Kasi wala kasi ulan dito eh. Marinig Okay. naman natin. Okay. So, para sa akin, yung temang Act Now for a Peaceful World, yung parang isa siyang paalala na hindi natin kailangan ng maghintay or kailangan ng perfect time para magsimula ng pagbabago. Kasi madalas kasi iniisip ng mga kabataan na wala pa tayong sapat na lakas or influensya para gumawa ng impact. Yung impact sa iba. Pero ang totoo, kahit yung maliit na action na ginagawa natin, kagaya ng pagtulong sa kaibigan, pagsalita sa laban sa diskriminasyon, or pagrespeto sa iba't ibang pananaw ng tao, ay matuturing na natin hakbang papunta sa peaceful world or mapayapang mundo. Bilang kabataan din, importante na hindi lang tayo nanonood ng problema, kundi kumikilos para maging bahagi ng solusyon. Thank you, Ate Daisy. Tama po talaga na hindi kailangang maghintay. Nagsisilbi itong paalala yung temang ito, nagsisilbi po itong paalala na hindi natin kailangang maghintay para gumawa ng aksyon. So, tamang-tama po talaga yung sinabi ni Ate Daisy. Thank you so much, Ate Daisy. Ngayon, ikaw naman, Ate Alexa. Okay, Cleo, for that wonderful question. Kaya mo na yan. Hindi. Para naman sa akin, ang Act Now for a Peaceful World na ang tema ng ating World Peace Day ay nangangahulugang hindi dapat hinihintay ang kapayapaan, hindi dapat hinihintay na dumating pa ang mga circumstances na kinakailangan na talaga nating kumilos para sa peace. Kagaya nga ng sinabi ni Ate Daisy na kahit ikaw na maliit lang yung naging ambag or maliit lang ang ginawa para sa kapayapaan ay nagsisilbi na itong nagbibigay na ito ng malakas na impact sa ating lipunan. At kagaya din sa sinabi ni Ate Anika na peace starts with us individually. So dapat din na we should invest in our personal growth para din na we know our peace and we could share that peace sa other people na ating mga makakasama at in the future, and of course to spread that peace na din para din sa ating lahat. Ayun lang, Cleo. Thank you so much, Ate Alexa. Yes, hindi po dapat talaga tayo maghintay na lalong-lalo na wala tayong ginagawa kung hintay lang tayo ng hintay. Kasi sasabi nga ni Ate Anika, peace begins with ourselves, the individuals. And tama yung sinabi ni Ate Luis na invest in personal growth. Kasi naniniwala din ako na pag mag-invest ka sa personal growth mo, parang magiging malawak yung perspective mo sa peace. So, yun lang. What about you, Ate Lian?
para sa akin bilang kabataan, ang temang Act Now for a Peaceful World ay isang paalala na ang kapayapaan ay hindi dapat ipinagliliban katulad ng sinabi ni Anika kanina na kailangan natin mag-act to make the world peaceful for us. Hindi siya yung isang bagay na darating lang, na aantayin lang natin na nakaupo lang tayo. Dapat tayo ay kumilos bilang kabataan. Ito rin ay isang panawagan na kumilos agad at magsimula sa maliit na hakbang. Kahit maliit na hakbang lang, pwede itong magpakita na kahit maliit na hakbang, ito ay magsisilbing major step at some point din. Kasi okay yung may ginagawa kang maliit na hakbang rather than nakaupo ka lang nag-aantay para dumating yung peaceful. Yun lang. Yes, thank you Ate Lian. Tamang-tama po talaga yung sinabi ni Ate Lian na kahit small steps, kasi yung part na small steps could really make a big impact sa ating world. At para naman sa akin, ay same thoughts ako sa kanila ate, and sa part po na Act Now ay nagpapahiwatig ng isang aktibong proseso na nangangailangan ng ating pakikilahok. Yun nga, na kailangan natin um maging active tayo sa mga in terms sa peace natin, sa pagkilos, at lalong-lalo na nagpapahiwatig din ito na bawat isa sa atin ay may responsibilidad na gumawa ng hakbang upang itaguyod ang kapayapaan. So, ikaw Ate Rhea. Ayan, for me naman, ano nga yun, yung Act Now for a Peaceful Yes. World. Ito ay para sa akin, ito siya panawagan na kailangan nating bigyan ng action, not tomorrow, hindi sa susunod na linggo, hindi sa susunod na mga araw, kundi ngayon, 'di ba? Sabi nga ni Anika, small actions talaga, it matters a lot. So, kasi yung mga big results such as yung pagkamit ng kapayapaan starts with the small steps of us being humans. Bilang isang kabataan, tayo ay may mga kanya-kanyang papel sa lipunan, hindi dahil tayo ay young minds pa, ito ay hindi tawag to? Hindi to parang magiging hindrance sa pagkamit ng isang impactful actions dito sa community natin. And it is very crucial na binibigyang pansin yung ating involvements dito sa community because darating yung panahon na tayo din mga kabataan ang magbibigay ng kabuluhan at change dito sa community kasi di natin alam na yung mga leaders natin ngayon is lilipas din sila. And tayo din yung magsisilbing parang magiging parang successors and should have a big impact sa community natin. And ayun, always remind ourselves na hindi tayo basta't bata lang. We have capabilities that can shape the world. Thank you so much Ate Rhea. Parang parang heartfelt talaga yung part na hindi tayo bata lang because we also have the capability na mag-stand out para sa peace natin. And thank you so much Ate Rhea. Your message, mga message po nating lahat is very impactful sa ating community and sa ating gina-face ngayon. And thank you so much po. Ngayon naman ay paano ba nakakatulong ang kabataan sa pagtataguyod ng kapayapaan gamit ang mga Sustainable Development Goals o SDGs ng SDG 16? Okay po, ulitin ko po. Paano nakakatulong ang kabataan sa pagtataguyod ng kapayapaan gamit ang mga Sustainable Development Goals o SDGs po? Sige. Para sa iyo, Ate Lian. Ano po ito para sa iyo? Siyempre, bilang kabataan, malaki yung papel ng SDG 16 na ng peace, justice, and strong
institutions. Nakakatulong kami mga kabataan sa pamamagitan ng mapanuri at responsableng paggamit ng social medias and yung upang labanan ng fake news at malabanan din yung hate speech kasi marami na akong nakikitang hate speech siya online na masyadong nagdudulot ng pagkawatak-watak. Maaari din naming itaguyod ang katarungan sa simpleng pagsuporta sa mga proyektong makatao, yung pagtulong sa mga nangangailangan, if possible, syempre. At syempre, pakikilahok sa mga organisasyon gaya ng Barkada kontra Droga sa mga schools. Alam ko, most schools meron nito kasi, yes, national ano siya ng DepEd and yung iba pang youth groups na at pwede naman other than schools, meron din naman sa mga barangays natin na maaari tayong mga kabataan na makatulong. Tsaka yung, syempre, pagboto at pakikilahok sa mga demokratikong proseso sa hinaharap. Syempre, kapag oras na natin bumoto, yun, boboto tayo ng tama. Ayun. At Thank you, Ate Lian. Indeed na very na nakakatulong talaga ang mga kabataan, lalong-lalo na sa pagtataguyod ng kapayapaan. So, thank you, Ate Lian. Para naman sa iyo, Ate Alexa, paano ba nakakatulong ang kabataan sa pagtataguyod ng kapayapaan gamit ang SDG, Ate? Thank you so much sa iyong tanong, Cleo. Bilang kabataan, magagamit natin ang ating mga SDGs para sa kapayapaan sa pamamagitan ng pagtataguyod ng isang inklusibong lipunan. Ito ay ang aktibong paglaban sa diskriminasyon at pang-aapi sa anumang anyo. Bilang isang kabataan, we should be advocates. We should be advocates for peace. We should be advocate for peace, lalong-lalo na sa ating mga kapwa din kabataan na nakakaranas ng kahit anumang diskriminasyon sa kahit anumang anyo. Siyempre, kapag ba ikaw nakakaranas ka ng diskriminasyon, nagugustuhan mo din ba yun? Di ba hindi? Kaya nga we should promote peace in all their forms. And lastly, nararapat din na magsuporta tayo sa mga institusyong nagtataguyod ng katarungan at karunungan. Kaya nararapat din na may alam din tayo sa mga institusyong ito para din if ever na may kakilala ka or ikaw mismo ang nakakaranas ng diskriminasyon, pwede kang lumapit sa kanila at manghingi ng tulong. Lalong-lalo na sa mga malalang mga diskriminasyon na talaga, kahit na yung pananakit, yung bullying na nagre-resort na to pananakit, talagang nararapat na talaga na ipapaalam na talaga natin sa mga institusyong nagtataguyod ng karunungan at katarungan para sa kaligtasan din nating lahat. Ayun, Cleo. So, thank you, Ate. Very loud and clear, no? Na tamang-tama lalo na sa part na kailangan na very inklusibong lipunan tayo and we should be advocate especially for peace and we should promote peace. Thank you so much, Ate Alexa. What about Ate Rhea? So sa atin naman, nakakatulong yung pagpatataguyod ng kapayapaan gamit ng Sustainable Development Goal or yung SDG 16, which is the peace. Sabi ko na peace and love, sana yung sabihin ko. Peace, justice, and strong institutions. So I'll jot down it into 3 bullets. So first, makialam sa mga issue sa lipunan. Kasi hindi naman tayo taga ibang planeta. We are not aliens. We are residents. And tayo yung nakikinabang sa kung anong kung saan tayo nabibilong. We are habitats. So that's why we should always maging mapanuri, mapangmatsyag, mapanglawin ganun sa ating lipunan. Hindi na uso yung pagiging tahimik, di ba? Kapag may maling sistema o diskriminasyon, pwedeng makibahagi ng opinion online, sumali sa mga youth fellowships o gumawa ng mga petisyon. Kasi bilang isang kabataan,
parang may parang may mga ano tayo, may mga uncertainties tayo when it comes to parang paghingi ng mga tulong sa mga nasa taas. Parang feel natin hindi naman tayo pakikinggan kasi mga bata lang tayo. But we are wrong, where we are wrong. Kasi hindi yan nakalimita sa mga piling tao. Sabi nga ni Alexa, we are in a inclusive community. So that is why we are very everything is open for everyone. Second, maging parte ng solusyon. Halimbawa, pag-oorganisa ng school programs para sa anti-bullying, gender equality, o mental health awareness. So, sino nga ba yung mga mga taong tawag dito, may authority na pwede nating paglapitan? Nandiyan yung ating guidance counselor, may mga advisors tayo, at saka yung mga peer facilitators natin ng mga students. They are the one na may mga alam. They often have attended seminars to address certain issues, just like mental health awareness and bullying. Even cyberbullying is also an act of bullying. So that is not exempted for having parang hindi siya exempted para sa mga kabataan na to speak for their voices, yung mga oppressed na mga kabataan. And lastly, magsagawa ng community efforts tulad ng cleanup drives, literacy programs, or fundraising para sa marginalized sectors. Lahat ng ito ay hakbang tungo sa mas makatarungan at mapayamang lipunan. So, na-remember ko before when I was in my term, when I was being SSLG president, we had a fundraising activity and we conducted parang community service kami sa isang marginalized group here in Kidapawan, which is the IP sa bundok. So hindi siya common sa amin kasi it is part of the Kidapawan. We're not exempting them na hindi sila taga Kidapawan kasi sila yung mga katutubo namin. Pero hindi siya parang common sa amin kasi nakatira kami sa syudad. So doon sila sa bundok. So it is very fun to deal with those kids na hindi pa namumulat sa gadgets, hindi pa namumulat sa cyberbullying. So I am very happy na nakaserve kami sa kanila, even though we have a may kaibahan, pero hindi siya hadlang na magkaisa at makibahagi sa kanila. So that's it. Makialam sa mga issue sa lipunan, maging parte ng solusyon at magsagawa ng mga community efforts bilang isang kabataan. And back to you, Cleo. Thank you, Ate Rhea. So, joke lang. So, tama yung sinabi natin, Rhea, lalong-lalo na yung very first bullet na makialam sa issue ng lipunan. Kasi, hindi rin naman na sa gobyerno lang nakatutok ang mga problema. Sa mga nasa taas nakatutok ang problema dahil nasa sa ating lahat. Dahil involved tayo. At isipin din natin na hindi tayo nakalimit, lalong-lalo na sa ating mga bosses. So, thank you for that wonderful reminder, Ate Rhea. So, para naman sa akin, alam naman natin na may mahalagang papel ang mga kabataan sa pagtataguyod ng kapayapaan sa pamamagitan ng pag-unawa at pagsuporta ng mga layunin ng SDG 16. So, palagi talaga nating tandaan na meron tayo sa isang inclusive na lipunan at huwag tayong maging pabaya at maging ignorante sa kung ano man ang issues or problem na hinaharap natin ngayon dahil, again, we are one. So, ikaw naman, Ate Anika, ano naman po para sa iyo paano po nakakatulong ang kabataan sa pagtataguyod ng kapayapaan gamit ang SDG? Okay, so according po sa United Nations, ang Sustainable Development Goal 16 na tinatakal ng topic na to ay to promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, promoting access to justice for all, and building effective, accountable, and inclusive institutions at
all levels. So based on their very clear goal and objective, dito po we can see na young people are capable and can promote peace through SDG 16 by becoming advocates for fairness, inclusivity, and justice sa sarili nating mga communities. So isa pong example dito ay pwede po tayong maging voice, pwede tayong mag-speak out against bullying, i-challenge natin yung mga hate speech, or mag-join tayo ng organizations that promote equality. So, yung mga magagandang babae na kasama natin dito ngayon ay karamihan ay part sa mga organizations na. At malaking bahagi po yun ng personality nila or ng character nila na the reason why they are part of these organizations, lalo na yung SSLG, meron po silang malaking parang obligation na maging voice para sa mga kapwa peers nila. Tapos, meron din po silang capability na mag-spread ng isang advocate na gusto po nilang iparating. At syempre, yearly, alam ko yearly nagbabago din po kasi yung officers ng SSLG. Pero hindi naman nawawala yung pag-promote nila ng equality, yung peace, tapos kung paano sila pwede maging shoulder to cry on ng mga friends nila. Tapos, marami na rin pong mga existing young people na nag-volunteer sa community projects, siguro mga SK, or nagpa-participate in climate action kasi important din yung environment, hindi lang naman sa peers ang inaalagaan natin kung gusto natin ng peace. Tapos, pwede rin, marami na rin nag-raise ng awareness tungkol sa human rights sa social media. Lagi naman kumakalat kapag may na-upload na mga malalakas na dating na slogan or mga posters na usually nagva-viral or maraming engagement naman sa Facebook. So, these are examples of direct contributions kung paano po natin ma-reduce yung inequality, ma-prevent yung conflict na pasok dun sa SDG na tinatakal natin. So, tulad ng in-emphasize ng United Nations, ang peace ay connected to all goals ending poverty. So, protecting the environment is also a big contribution, hindi lang sa pag-ensure na may tamang education ang lahat. So, ang energy ng youth at creativity, tayong mga Gen Z, sobrang dami na nating ways kung paano pwede maging creative sa pag-express at pagmamahal sa ating kapwa. Kaya magiging reality ang mga actions natin sa mga goals natin for peace. Iyan na naman. Thank you, Ate Anika. So, wag po natin kalimutan ng SDG 16 is to promote peace. And sa gaya ng sabi ni Ate Anika na young people are capable and especially in promoting peace. So, thank you so much, Ate Anika. Proceed po tayo sa next question. May alam ka bang aktibidad o proyekto ng kabataang may kinalaman sa kapayapaan, pagkakapantay-pantay o lipunang inklusibo? What about ikaw, Ate Luis? Alexa na yun. Oh, parang full name talaga ni Cleo, no? So, yung mga usual naman talaga na alam nating mga mga nilalahukan ng ating mga kabataan ay yung youth camps or yung youth peace camps, yung mga kagaya sa sinabi ni Ate Anika kanina na mga activities, community activities ng ating mga SKs, yung ating scouting camps, pwedeng-pwede din yon na maging isang example ng ating mga proyektong nilalahukan ng ating mga kabataan. So, marami kasing mga nilalahukan ng ating mga kabataan na kagaya ng ganitong mga proyekto. Pero halos lahat ay hindi rin na-a-apply sa totoong sitwasyon. Kaya naman, nararapat talaga na develop talaga yung isip ng isang tao para din maging aware sila kung ano ba yung nilahukan nila, or kaya naman maging aware din sila sa mga pwedeng solusyon sa mga isyung kinakaharap natin sa ating lipunan. Kaya nagsagawa ang mga
nagsagawa ang ating mga gobyerno, community leaders, ating mga school leaders, ating mga school organizations ng ganitong mga proyekto para nga sa ating self-development. Para din makapag-promote tayo or maging advocate din tayo ng peace, to spread peace and love sa ating mga lipunan at sa ating komunidad. Kaya it's better to be aware, it's better to be conscious of yourself na not conscious na about sa mga appearance or or what ba dyan. It's being conscious about what you say in front of other people. If it's harmful, then please just stop. Please be aware na alam mo namang makakasakit ka ng ibang tao, bakit mo pa sasabihin? Or please be aware of how you act. Please be conscious of how you act. And please be aware din sa mga sitwasyon ng ibang tao o ng mga nakakasama mo sa iyong lipunan. At dapat na maging empathetic tayo or we should spread empathy for us to also spread our peace. The peace that we hold. Ayun lang, Cleo. Thank you, Ate Alexa. So, again and again, na kailangan natin, we should promote peace. We should be advocate, especially for peace. And lagi rin natin, like, maging grateful tayo sa mga organizations na nagpo-promote ng mga peace. Kasi parang nagiging more inclusive ito eh. And gaya ng gi-mention ni Ate Luis na ni Ate Alexa, I mean, na pwede na maaari ang mga SK na may mga aktibidad sila na ginagawa para maging more inclusive ang isang community. And sa mga scouting, especially parang lahat ata na school may mga scouting and different kind of scout. May mga Rover Scouts, Boy Scouts, Girl Scouts, tapos sa mga elementary na Star Scouts. We really know na ang first na isa rin sa mga goal nila ang peace, to advocate peace. So now, si Ate Daisy, parang na-miss ko to sa Ate Daisy kasi nawala ka, Ate Daisy, or lang. So sige, Ate Daisy, dito na po tayo sa question number 3. Ano po, may alam ka bang aktibidad o proyekto ng kabataan may kinalaman sa kapayapaan, pagkakapantay-pantay o lipunang inklusibo, Ate? So, hello everyone. Sorry, nawala ako. Ngayon lang tumila yung ulan eh. So, marami na tayong different projects na nakatupag sa ganitong tema. Halimbawa, yung mga gagayin sa amin, yung mga kabataan nag-organize sa peace camps, kung saan tinuturuan nila yung kapwa nila kabataan tungkol sa leadership and non-violent communication. Leader yung dito yung education ng mga history. Kita ko rin nga na nagpupunta sila ng mental health awareness and anti-bullying movements. Nakita ko rin na yung mga kabataan na sumasali minsan sa replanting namin, sa mga pinup drives, gano'n. Maliit man, ito yung magtataguyod ng environmental. Hindi naman kasama na yun yung environmental sa kapayapaan. Dahil ang kalikasan ay mahalagang bahagi na mapayapang pamumuhay. At ang nagandahan nito ay kabataan mismo yung at experience. So, thank you, Ate Daisy. Yes, lalo-lalo na dun sa minention ni Ate Daisy na ang peace camp. Parang naka-experience po ba tayo lahat dito, mga ate? Yung peace camp po ba? Lalong-lalo na yung elementary ata, nakasali ako ng peace camp at sobrang makulit ako nun. Parang hanggang ngayon ata, makulit pa rin ako. So, sige. What about Ate Rhea? Sa mga naranasan ko and yung mga talagang nagbibigay ng pangalan dito sa community namin dito sa North Cotabato is
yung pinangungunahan ni Gov Lala, which is the Youth Peace Camp, siya po yung talagang nagbibigay ng importansya, nagbibigay ng parang first move sa mga kabataan na makilahok during summer. It takes place every summer kung saan lahat ng mga kabataan ay talagang walang magiging walang magiging excuse, hindi sila makakasali kasi it is summer. So during that camping, unfortunately hindi ako nakasali noon kasi hindi ko alam, parang hindi pa talaga sumisink in yung pagiging student leader ko noon. Char. Parang hindi ko pa feel, parang anong gagawin ko diyan? Napakainit, parang ganun. Pero eventually na-realize ko na parang nagde-doubt ako kasi hindi ako sumali noon before. So ayun. So aside from peace camps, we do have gender equality, school-based gender equality groups such as pagtataguyod ng SOGI awareness and anti-discrimination. And we're still hoping, di ba, na maipasa na sa Kongreso yung SOGI bill na kung saan lahat ng mga sisters and brothers natin sa LGBTQI plus community ay talagang nilolook forward nila. Ito yung parang parang magiging parang sandalan nila sa mga karapatan nila. And of course, yung Kabataan kontra Droga. Ito ay isang programang pagkabataan na naglalayong ituro ang tamang values para hindi lang para sa mga inside the rooms na mga lectures, kundi para sa mga hindi sila ma-recruit sa mga radical or extremist groups. During na pa ako, high school, kasi masasabi ko, iba yung environment namin ngayon na college na kami, kaysa sa high school. Hindi mo siya maiiwasan. Sabi ko noon, baka culture shock na ako pagdating ng college. Hindi ganyan. Talagang dadalhin mo siya throughout the whole 4 years. Talagang iba yung magiging mundong gagalawan nyo. Hindi ka naku-culture shock. Hindi siya naku-culture shock. Talagang ito yung i-a-adapt mong culture. So, kung talagang you indulge yourself into leadership, you must choose academically or yung mga extracurricular. Nandun ka. Kung mas pipilian mo ba yun, kung talagang pagtutunan mo ng pansin yun, edi doon ka. Pero kung gusto mo mag-aral talaga, then I suggest na wag mo nang talagang yung parang magda-die hard ka talaga sa other extracurricular. Okay lang, may isa, dalawa. Hindi same nung high school, ba? Pwede ka pa, SSLG ka na, peer facilitator ka pa, Barkada Kontra Droga ka pa na member, may ka pang iba't ibang organization outside the school. Okay lang yun kasi high school ka pa, pero sa college, I tell you. Pero hindi naman sa parang ginagawa ko siyang pangtakot because it's the reality. So, ganyan lang. Para maging effective yung pagiging student leader natin, we must choose wisely. Choose wisely kung saan tayo, yung mga alam na aktibidades natin na may kinalaman sa kapayapaan is only on that phase lang. Doon lang tayo. Para maging effective yung pakikilahok natin bilang isang kabataan. Hindi naman sa dinidiscriminate natin yung isang kakayahan ng isang kabataan para lang maging maayos at akma yung mga magagawa natin bilang isang kabataan. And I hope yung mga phases na ito, lalo sa mga high school, kay Cleo, kay Anika, kay Luis, na ipagpatuloy yung pagiging student leaders nyo until college, kasi ako hindi ko na siya napatuloy. Hindi ko siya naipatuloy, hindi dahil hindi ko gusto. Dahil doon na talaga yung parang doon lang yung kapalaran ko. Hindi ganun. Parang parang mas tinutukan ko more yung academic ko. Kasi hindi siya madali. Sabi nila memorize ka lang, mag-study ka lang sa college. Hindi, no. Talagang ka dyan, kung babagsakin ka ng, lalong-lalo na kapag nasa kapag nasa university ka, do or die yung mga activities dito sa amin. Kaya yung pagiging student leader ko, na ipapataguyod ko siya through Kalambag. So ito na lang.
Pero sa school, malalaking movements yung kailangan doon. Pero hindi natin i-stop yung mga sarili natin na makilahok. May student leaders naman na pwede natin makilahok sa mga actividades nila, lalo na sa ngayon, yung may mga school-based na mga activities, which is tayo naman yung mga makikinabang mga kabataan. So ayun lang, yung youth camp, yung school-based gender equality groups, at saka yung KD, Kabataan Kontra Droga, na yun pa lang yun yung alam ko na talagang effective sa panahon natin ngayon. And through Kalambag din, Init Philippines. Thank you, Ate Rhea. Parang kinailangan ko talaga yung advice ni Ate Rhea. Charot, feeling college student din, no? Okay. Sige. So, palagi na nating isipin, kung mag-join man tayo sa mga organizations, isipin din natin kung ano yung purpose natin, kung bakit tayo nandun. Huwag tayo mag-join lang just because we want some achievements, we want some validation. No, hindi ganyan mag-work yan. Dapat talaga yung dedicated ka sa ginagawa mo, and you really choose to advocate kung ano man ang purpose or ang layunin ninyo sa organization ninyo. And kung ako naman po, para po sa akin, ang mga alam ko pong aktibidad o proyekto ng kabataan ay pagsali po nila sa mga programs ng gaya na lang po ng workshops, ng seminars. Kasi tumatalakay din po ito sa mga issue ng discrimination at mga karahasan na nagbibigay ng opportunity sa mga kabataan na matuto at makilahok sa solusyon. So, parang pag sa seminar po kasi, para po siyang open for all. Yung kailangan na maging na open din kung ano yung perspective mo in terms sa ganito mga issue, kasi I've experienced din po. So, ngayon, bakit na-stutter? Sige, ngayon, kay Ate Anika naman. Okay, so na-inspire naman ako na marinig yung mga sagot nyo. Though yung question ay about lang sa mga aktibidad or proyekto na kinalaman sa kapayapaan. Yung mga stories behind naranasan natin bilang mga student leaders ay sobrang lalim. At tama naman po yung mga sinasabi nyo na mag-set tayo ng realistic goals. Like, oo, gusto kong makatulong sa environment, sa school, sa pag-advocate ng peace, pero hindi ko naman kakayanin lahat yun kung masyado akong ambitious at hindi ako marunong na i-balance lahat. So siguro andun ako sa part sa kwento ni Ate Rhea na baka kasi ma-regret ko kung hindi ko sasalihan to. Baka in the future, masayangan na ako dun sa opportunity. Tapos may sinabi din si Ate Shelo na yung attitude of gratitude, i-practice natin sa mga existing na organizations na willing magbigay ng opportunity para sa kabataan na tulad ko, tulad natin. At kung patuloy nating pinapractice to at pinipili carefully yung mga organizations na nagbibigay ng happiness and genuine content sa heart natin, doon natin mas may babrag yung achievements. Kasi sabihin natin na, I have a full list of extracurriculars, sabi ko nasalihan, pero parang hindi ko deserve kasi the whole time na I was working for this, nakabusangot naman ako, parang napilitan lang naman ako. So, siguro itong Kalambag, isa siya sa mga pinili ko talaga, yung pinili kong makontrol instead na ang mga emosyon ko ang nagko-control sa akin. So, very important yan. Lalo na sa ating mga babae, sobrang hirap niyan na mag-maintain na consistent ka sa pagiging student leader pag nireregla ka, tapos sa luteal phase ka, ganyan. Sobrang hirap i-manage ng lahat. Parang ngayon, nasipag ko, tapos bukas hilatala ako buong araw, ganyan. Pero hindi mo ma-predict ang hormones ng isang babae. Kaya yung mga advice na binibigay ng mga kapwa-guest natin ngayon sa Kalambag ay i-take into consideration natin bilang kabataan. So, meron po akong alam na tulad ng Teach, Peace, Build
Peace Movement or mas kilala bilang TPBM na nag-organize ng peace education activities for children, the youth, at nagtuturo ito ng nonviolence understanding through art, play, and storytelling. So ito, sa Philippines to, mas nakatutok po siya sa pagkwento sa kabataan kasi mas yung activities dito more sa kung paano sila makaka-engage. Ayun, tulad ng storytelling nga, tapos play. Tapos isa pa pong example yung Youth for Peace Philippines. Ito ang network for young leaders na nagsusupport ng peace building projects para sa mga conflict-affected na areas, especially sa Mindanao. I think dito po mas popular to. Tapos nagko-conduct sila ng mga dialogues and leadership trainings and community outreach programs para mag-promote ng harmony and inclusivity. Tapos meron din, nabanggit ng kanina, yung mga student organizations na nag-lead ng anti-bullying campaigns, tapos ang mga youth councils tulad ng SK na nag-implement ng projects like their tree planting, feeding programs, and youth leadership training para din sa atin. At ma-foster at ma-promote yung unity sa communities. Kasi very important aspect yan sa peace. Kailangan meron muna tayong. Tapos, given naman na rin yung sa social media, na maraming Filipino youth groups na tinatakbo yung mga pages nila online para mag-post ng mga advocacy campaigns na nagpo-promote ng gender equality, mental health awareness, cultural appreciation. Marami pa pong sectors to sobrang lalim ng kapag tinouch natin yung topic na peace, it can go a very long way. Kaya marami pa siyang aspects at nagiging topic natin siya minsan dito sa Kalambag. So, pwede itong advancement both online and offline. So, ito pong mga example na to, mga proof to na ang mga Filipino youth ay hindi lang mga future leaders. Sila ay current change makers kasi kumbaga tayo ay nag-work para sa future ng bansa. At nagko-create tayo ng safe at inclusive at mga peaceful na spaces na meron tayo ngayon. So, balikan ko lang sinabi ko kanina na yung mga small acts, yung mga maliliit na bagay na ginagawa natin, yun talaga yung tunay na nagmamatter at kung sinasabuhay ba talaga natin yung sinasabi natin. Thank you so much, Ate Anika. Very wide perspective po. Thank you, Ate. So, yung mga minention ni Ate Anika na mga organizations ay really na nag-a-advocate ng peace, gaya ng TTBM na nag-storytelling and the Youth for Peace Philippines, the youth councils gaya ng SK, and the student organizations gaya ng SSLG, Kabataan Kontra Droga, and marami pa. Marami pang iba. So, parang we're running out of time. So, sige, tutungo na po tayo sa last question. Ano ang mensahe o panawagan mo para sa mga kabataang nakikinig ngayon? Again, ano po ang mensahe o panawagan mo para sa mga kabataang nakikinig ngayon? What about si Ate Lian? Ayan, sorry, nawala ako kanina. Medyo nag-fluctuate yung internet, so yun. Ang panawagan ko sa mga kabataan na katulad ko nakikinig ngayon ay huwag nating maliitin ang ating kakayahan na sinabi ni Ate Luis kanina na hindi porket bata tayo, hindi napapakinggan ng gobyerno yung mga boses natin. Kasi at some point, nare-realize na rin naman ng mga government, ng mga matatanda ngayon at some point, mas wide ang utak ng mga kabataan. Though, may mga problema tayong hindi nakikita. Though, at some point, yung mga sinasuggest din natin sa mga problema nila currently ay mas maganda kumpara sa kanilang naiisip. Kasi, on wider perspective, mas malawak daw, according to research, ang mga imagination at yung pag-iisip ng mas bata. So, ang bawat isa sa atin ay may boses at may lakas upang magdala ng pagbabago. Magsisimula tayo sa simpleng bagay, sa pagiging mabuti sa kapwa, pagiging responsable sa social media at maging aktibo sa mga proyekto na nakatuon sa kapayapaan. Lalo sa school. Kasi I think most students is focused sa school. So,
if merong mga certain clubs or projects kayong sinalihan or want niyo sumali is yun, focus kayo sa sa kapayapaan na sa tingin niyo makakatulong sa inyo, not only sa inyo, siguro pati na rin sa school or sa kapayapaan mismo no whole local government. And huwag tayong matakot na magsalita ng tama at panindigan yung laban sa mali. Sa huli, ang kapayapaan ay hindi lamang responsibilidad ng matatanda o pamahalaan, kundi lahat ng mamamayan nito, lalo na sa mga kabataan na siya ang pag-asa ng kinabukasan. Sabi nga ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Bayan. Thank you so much, Ate Lian. So, lagi din natin tandaan na yung sumakaya lang natin. At syempre, kung mag-promote rin tayo ng peace na hindi lang din para sa ating sarili, kundi para din sa lahat. So, what about kay Ate Alexa? Parang sa dinami ng sinabi ni Lian, kinuha niya na lahat. Charis. Ay, yung masasabi ko lang ay ang aking mensahe ay siguro para sa ating mga kabataan ay huwag maging passive. Huwag maging passive sa mga aktibidad o mga proyektong nagtataguyod ng kapayapaan. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang gumawa ng pagbabago. Kaya huwag nang maghintay ng kahit ano pang mga hindrances or kahit ano pang mga sitwasyon na nangangailangan ng peace upang doon pa simulan ang ating ina-advocate na peace. Kaya habang mas maaga pa, lalong-lalo na sa ating mga kabataan, itaguyod na natin ito sa lalong mas madaling panahon. Kasi nga kagaya ng sinabi ni Lian, mas malinang at mas open pa yung mga imaginations ng mga kabataan about sa kahit anong mga sitwasyon na curious sila or kahit anong topic na curious sila. Kaya dito sa peace, talagang magku-curious ka talaga kung para saan ba ito, ano ba ang kahulugan nito, at ano ba ang magiging impact nito sa ating lipunan. Kaya kung alam mo na bilang isang kabataan kung ano ang peace, ano ang importansya nito at ano ang mailalahad nitong kabutihan para sa ating lipunan, tiyak na ikaw ay magiging advocate for peace. Kaya spread peace and love talaga kung saan ka mang lupalop pupunta at sa sinabi din ni Ate Rhea na pumili ka ng organisasyon na feel mo doon ka talaga nababagay at doon ka at peace. Remember, hindi mo kayang solohin ng lahat. Kailangan mo din ng tulong paminsan-minsan. Kaya naman, 'wag nating kalimutan na piliin ang mga organisasyon o mga grupo na para talaga sa atin. 'Wag magpadalos-dalos na paramihin ang iyong mga sinasalihan para lang sa may mga nakakasama kang na, parang naaaliw ka sa kanila o di kaya, parang gusto mo lang na parte ka lang ng organisasyon na yun para lang sa mga achievements na makukuha mo in the future. No, that's not right. Kaya naman piliin mo talaga ang organisasyong para sa'yo at para din sa iyong self-development or growth. And always remember to spread peace, 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 and love. Remember, ang ating tema ngayong World Peace Day ay Act Now for a Peaceful World. Kaya, act now for a peaceful world. Kaya, sa lalong mas madaling panahon, gumawa ka na ng aksyon para sa ating kapayapaan ng lipunan. Ayan. Thank you, Ate Alexa. So, parang sa lahat ng sinabi natin, Alexa, ang tumatak sa aking utak na para bang sinasabi niyang stand for the truth and speak for the freedom. Parang ganun. So, thank you so much, Ate Alexa. What about si Ate Daisy? Ano po ang mensahe mo sa mga nakikinig ngayon natin? Okay, so ayun. Sa mga kapwa ko kabataan, sa mga nakikinig po dyan, yun na nga, yung sinabi ni
yung huwag natin militin yung kakayahan natin. Ang bawat kilos man natin, maliit man o malaki, ay may epekto. Kung gusto po natin ng mapayapang mundo, magsimula pa tayo sa pakikipagtulungan sa iba, makinig ng may respeto, magbigay ng malasakit sa iba, at tumayo laban sa anumang anyong diskriminasyon at karahasan. Ang kapayapaan ay hindi basta pangarap, ito ay aksyon. Kaya panawagan ko, let's act now, together. Tayong kabataan ang pag-asa ng mas mapayapa at makatarungang bukas. Yun lang. Thank you, Ate Daisy. So yes, let's act now dahil tayong mga kabataan ang pag-asa ng bayan. What about Ate Rhea? Natapos na ba lahat na mag-message, no? Or ako na lang last? Or Ka na lang po ang next slide. oh yes, I will make it short. So sa mga kabataan dyan, yung pag-advocate ng kapayapaan, hindi lamang responsibilidad ng mga mata. Ito ay tungkulin nating lahat, lalo-lalo na sa atin bilang mga kabataan. Sa bawat salita natin, sa bawat desisyon, maipekto tayo sa mundong ginagalawan natin. Huwag tayong matakot na kumilos, magsalita at maging ehemplo ng kabutihan. Ang pagbabago ay nagsisimula sa isang taong may pangako na kumilos. May pangako na ang puso ay handang magmahal at umunawa. Remember, tayo ang kinabukasan pero mas malaga, tayo rin ang pag-asa na ngayon. Thank you, Ate Rhea. Ikaw naman, Ate Anika. Para sa akin naman po, peace begins with us and it begins now. We've repeated this earlier kanina namin lahat para tumatak sa mga isip niyong mga manonood. At do not wait for others to take the first step. So tayo na sana yung maging first na mag-show ng kindness, respect, and fairness kung gusto natin na ito talaga yung umiiral sa environment natin. Don't be afraid to use your voice and to speak against violence and hate, whether sa school pa yan, online, or in your community. So choose actions, be very mindful to make a positive impact even if they seem small, because actions when multiplied can change the world. So let us remember na our generation, Gen Z specifically, meron tayong power na mag-shape ng future. Kaya if we act with courage, compassion, and unity, yung mga efforts natin for peace will resonate louder than words and may inspire pa natin ng iba na sumunod at gumaya. Thank you, Ate Anika. So, para naman din po sa akin ay kung paano po ikaw vocal sa peace socially, sana ganun ka rin in reality. No, not for fun or not for clout lang yung pag-advocate mo ng peace. If nag-advocate ka, isa puso mo at isa isip mo, lalong-lalo na ang sinasabi mo at ang ginagawa mo. Thank you po. So, the floor is now yours, Ate Anika. Yes, so sobrang naging makabuluhan at ganda ng episode natin ngayon. Tulad ng mga face card namin, sobrang ganda, din nyo kaya yan. So, para i-summarize natin, bilisan na lang natin guys. So, after today's kwentuhan, malinaw na ang kapayapaan ay hindi lang tungkol sa kawalan ng gulo o digmaan. Peace is so much deeper. It's about respect, equality, and inclusivity. It's the everyday choice to listen, to understand, and to care for one another. So, bilang kabataan, meron po tayong role to play. Pwede po tayo mag-spark ng conversations that can inspire understanding, i-challenge natin ng hate and discrimination, and we can show kindness in the simplest ways. So this theme this year is Act Now for a Peaceful World, reminds us that peace cannot wait. Hindi natin pwedeng hintayin na dumating ang tamang panahon o tamang tao bago tayo kumilos. It has to start with us here and now. So kahit maliliit lang na hakbang na pag-volunteer sa mga communities, pag-angat ng boses ng mga hindi naririnig at pagtutuwid ng maling impormasyon online or simply choosing to respect differences, lahat ito ay mahalaga at may epekto. We also learned na education is a powerful tool for our peace. It gives us skills to think critically and embrace diversity. Lalo na sa kultura nating mga Pilipino, marami tayong minamahal at marami tayong
very inclusive nga ang ating culture at para makapag-build tayo ng bridges instead of walls. So yes, merong mga challenges, may inequality, misinformation, discrimination, but those challenges are exactly why our voices and actions matter even more. So as we close this episode, let's remember na our actions for peace should be louder than words. Tulad ng sabi ni Ate Shelo. Every choice we make today can shape a future that is just, inclusive, and truly peaceful. So sama-sama po tayong kikilos, magtataguyod ng kapayapaan because the future begins with us and peace begins now. So, para naman sa ating mga announcements, ibibigay ko ang floor kay Ate Daisy. So, ayun na nga at natapos po. So, para po sa ating announcements, Kalambag po every Saturday, 1 to 2 p.m. at mapapanood kayo sa YouTube and sa ating Facebook page. And Inclusion, Envisioning an Inclusive Society or Inclusion now na every Wednesday, 3 to 4 p.m. Senior City, Adult Learning and Education will focus on the framework of lifelong learning every Saturday po yan, 7 to 8 p.m. At habang patapos na po tayo ngayon, sana baon po natin ang paalala ng ating mga kapwa-kabataan ng kapayapaan, hindi ng usapin, ng malalaking leaders, nagsisimula po yan sa atin. Sa simpleng pakikinig para pagre-respeto at pagkikitungo ng maayos sa isa't isa. Kung gusto natin ng mas mapayapang mundo, dapat tayo mismo ang kumilos ngayon. Maliit man o malaki, lahat ng effort ay mahalaga. Maraming salamat po sa lahat ng nagsubaybay at nakinig. Tuloy-tuloy na ang laban para sa kapayapaan kasi kaya natin gawing realidad ang pangarap ito. At ito nga po ang kalampag at ambag ng kabataan. Thank you for watching, everyone.